Hello mga kamami, kamusta kayo? Sinama nga pala kami ni Daddy sa Binondo at unang-una namin nakita itong pilihan ng mga pampaswerte. Kayo ba mga mami, mahilig rin ba kayong bumili sa mga ganito? Naniniwala ba kayo sa swerte? At naniniwala ba kayo na pagka naglagay kayo ng mga ganitong bagay sa inyong bahay ay saswertehin kayo? Depende naman siguro sa atin, 'di ba? Merong iba naniniwala sa feng shui, merong ibang hindi. Merong ibang religyoso, merong hindi. Depende naman sa tao yon. Pero syempre, kailangan ang swerte kakabit niyan yung sipag. Kasi hindi ka naman siswertehin kung hindi ka masipag, di ba? Basta may kanya-kanya tayong paniniwala at kinagalang ko naman yon. At ito nga, nandito na nga po pala tayo sa kahit na nagbo-voice over, naliligaw pa rin ako. Ito nga po pala yung pila ng sugarcane juice. Napakahaba niyan, kaya hindi na rin kami nagtry pumila kasi mainit at saka may dala kaming bata. Siguro sa susunod na lang, pag once na meron kaming time pa at makabalik ulit. At habang naglalakad nga kami, nakakita ako nito. Tanghulo to, 'di ba? Ito yung ang sarap-sarap niyang tingnan, yung mga grapes, strawberries na pinagsama. Bumili rin kami niyan at tinikman din namin. Sa kabilang kalsada naman makikita ang Lord's Toe Bakery at ang Mr. Ube. Naghahanap talaga kami ng kainan dahil lunchtime na rin. Inabutan na rin talaga kami ng gutom at mahaba-haba na rin ang aming nilakad. At may kasama pa kaming bata na ayaw maglakad. Gusto talaga niya nagpapakarga kaya awang-awa naman talaga ako sa daddy. At ito nga nakapunta kami sa Kainan Sestero. Ito nga ang aming in-order, butter chicken, steam lapu-lapu, sinangag, at isang soup. Ayan, yan lang kasi dalawa lang naman kami kakain ni Noel dahil hindi naman ganun kalakas kumain si Gabi. Hindi rin namin naubos talaga kaya tinake out na lang namin at saka yun na lang yung pinaka-dinner namin kasi medyo nagda-diet kaming dalawa, kuno. Nakakapanghinayang kasi kung iiwan lang at medyo marami pa, 'di ba? Kung pwede pa naman siyang kainin or initin pa ulit. At ito nga, naglakbay na nga kami, papunta na nga kami sa aming pag-i-stayan na hotel. Kasi may imimita pa si daddy at iiwan niya kami doon sa hotel na yon dahil meron siyang camping. At ito nga, binabaybay namin yan na yung simbahan ata yan ng Binondo. Nakita namin kanina. At yan, ay naku, napakainit talaga nung time na yan. At after nga yan, nakabalik din naman agad si daddy. Kaya bumalik na naman kami uli sa Binondo. At ito nga, nakita namin na wala nang nakapila sa sugarcane juice. Ayan. At kami na lang talaga. Wala talagang as in. Kami lang talaga ang nakapila dito. At pinanonooran nga namin kung paano ginagawa itong sugarcane juice. Actually, may isa pa ata itong bilihan dito eh. Kaya lang hindi ko naman siya nakita. And dito sa tabi niya, yung Taiwan bao na nabili namin. Ayan, napakasarap niyan, grabe. Parang natatakam na naman tuloy ako ulit. Parang gusto ko na naman pumunta ulit ng Binondo at kumain ulit ng Taiwan bao. Meron isa silang pinaka best seller dyan, kaya lang naubos na at ito na lang yung available, pero masarap pa rin, grabe. At ito nga, tuwan-tuwa ang baby namin, 'di ba? Nakakatakbo siya kahit na maraming taong dumadaan kasi ngayon lang talaga siya nakalabas ng ganito katagal at talagang inabot kami ng init. Usually kasi lagi kami nasa mall dahil mas malamig nga naman doon. Although kahit hindi naman kami, wala naman kaming gagawin, yung maipasyal lang ba namin siya. Siyempre, 'di ba, ang hirap naman kung lagi nasa loob ng bahay si Gabi. Siguro, kahit pa paano, nalilibang-libang din yung bata. At ito nga, 'di ba, napakatagal palang proseso niyan. Kaya pala yung mga naghihintay na bumibili diyan sa may sugarcane juice, halos mahaba na yung pila. Ang tagal pa rin bago ma-serve sa kanila yung juice na binibili nila. At ito nga, doon nga sa kabila ng kalye, meron doon isang kainan na napakahaba rin ng pila. At ito, bukod pa dito sa NB10 na to, ay nako,
pero hindi ko pa siya natatry. Pero ito, pinuntahan talaga namin to, yung isa sa masarap na dim sum sa Binondo, ang Dongbei dumplings. Yan, ang sarap ng dumplings nila, grabe. Naku, kahit pagpawisan kami dito at habang nakapila dahil sobrang init, medyo marami ding tao, ay okay lang. Worth it naman yung pinipila namin. At dito na rin namin kinain ang Taiwan bao na binili namin kanina. Ayan, napakasarap. Pero mainit-init pa rin in fairness sa kanya. At ito na nga, nakuha ko na yung order ko. O, diba, nakita nyo naman yung pawis ko. Nakita nyo naman yung pawis namin mag-asawa. Ito, nagulat talaga ako sa asawa ko. Hindi ito mahilig kumain ng mainit na pagkain. Pero tingnan mo naman, ubos. Grabe, nag-aagawan pa nga ata kami dyan eh. At after nga namin doon, pumunta kami dito sa Lord's Toe Bakery. Ayan, ang kanilang hindi masarap naman siya at hindi ganong katamis na egg tart. Yan, medyo mahal na talagang mga bilihin ngayon, no? Kaya ilang piraso lang binili namin. Siguro pabalik na lang kami para itry yung iba nilang mga ino-offer. Yan, box of 6, diba? Medyo mataas na talaga mga bilihin ngayon. Kaya kung gagawa pa ako nito, ewan ko na kung magkano ko ibebenta. Ayan, yung iba pa nila mga paninda. Siyempre may iba silang mga ino-offer na pang pasalubong. Gusto ko sanang itry yan. Kaya lang, meron pa kaming kailangan puntahan. Meron pa kami, at saka budgeted lang ang aming dala-dalang pera. Ayan. Kaya ito na lang yung naiuwi namin, yung Lord's Toe na egg tart. At yan nga yung baby to, tawa habang may kinakausap na bata doon sa kabilang sa labas ng Lord's Toe Bakery. At ito, nagpunta nga kami sa Lucky Chinatown Mall. Kaya tuwan-tuwa yung baby dahil ang daming lantern na nakita. Ayan, mga character, iba't ibang character na naka-drawing sa may wall. Ayan, si Minnie Mouse. Ayan, yung mga Disney character. At may nakita siya mga ganitong mga palaro, may mga games. Hindi ko alam kung anong machine yan. Tapos dumaan siya sa ganyan. Ako, tuwa talaga siya, nagsisigaw siya. After nung mahabang lakaran, grabe, naghanap talaga kami ng mauupuan ni Gabi dahil hindi ko na kinakaya, masakit na yung paa ko. At dito nga kami umupong dalawa. Ayan, kunyari, naglalaro-laro siya pero walang coins yan kasi bawal pa siya maglaro niyan. And yan, na-enjoy naman niya yung mga sounds, na-enjoy niya yung mga colors, na-enjoy niya yung mga ilaw, kung ano yung nakikita niya dun sa monitor, na-enjoy niya yan hanggang sa naiwan namin ata yung kanyang teddy bear na hawak dyan. At hindi ko na rin napansin na hindi pala namin dala-dala. At ito nga, hindi ko na rin kinaya dahil medyo nauhaw ako. Diba, nauhaw ako. Pero napagdiskitahan ko talagang kainin yung tanghulo. Ay nako, iba talaga yung lasa niya. Ang sarap talaga. Grabe, iba talaga yung gumawa at naka-invento nito. At ito nga, nakauwi na kami ng bahay. At tinikman ko na ulit. Kumain ako ulit ng egg tart. Ito. Kasi pinasalubong ko sa kanila pero nagtry ako ng isa. Sabi ko, try ko ulit. Kasi parang hindi ko masyadong nalasahan. Tingnan natin kung tama ba yung tama ba yung pagkakatikim ko kanina, kung talagang medyo matabang ba. O dahil kumain ako ng tanghulo, saka ako kumain ng egg tart, hindi ko rin alam. Kaya ito, try ko muna dito. Mukha namang okay naman siya. Sakto lang yung lasa, hindi ganun katamis. Para sa mga hindi sweet lover, para sa hindi mahilig sa matatamis, ayan, okay naman siya. Saktong-sakto lang yung tamis niya, saktong-sakto yung lasa, saktong-sakto rin yung pagkalambot ng egg tart. Ayan, I must try, pero may hinahanap akong ibang klase ng lasa ng egg tart kasi meron akong nakainan dati na malinamnam. Ito medyo
hindi ko nalasahan yung pagkalinamnam ng egg tart eh. Sorry ha kung ganun po yung pagkakalasa ko. Sana wag akong mabash. Kasi, ayun po yung panlasa ko. Yun po yung tingin. Yun po yung pagkakatikim ko. Pero, hindi rin naman ako mahilig sa sobrang tamis. Kaya, itong egg tart na to ni Lord Stowe, saktong-sakto sa hindi mahilig sa matamis. Sakto ang lasa, sakto sa laki, pasok sa banga. Kaya kung ako sa inyo, try nyo na rin po. Yun lang po, maraming salamat.